Iniligtas ni Tamahome at Chichiri si Miyaka mula sa imperyo ng Koto. Dinala ni Chichiri si Miyaka sa bundok ng Taikyoku kung saan nakatira si Taikun upang makapagpagaling at makapagpahinga ang dalaga. Habang nasa kanlungan ni Taikun, napag-alaman niya na ang kanyang kaibigan na si Julie ay dumanas ng matinding hirap nung una itong mapadpad sa Koto 3 buwan lang nakakaraan. Sa tulong ng kapangyarihan ni Taikun, tinulungan niya si Miyaka na muling maalala ang kanyang misyon at mabuo ang isang desisyon, ang bumalik sa Konan at hanapin ang iba pang tagapagtanggol. Subalit nang makabalik siya sa Konan, ang magkaribal sa pag-ibig na sina Hotohori at Tamahome ay nagtuos para sa pagmamahal ng dalaga. Mahal kita, Tamahome. Pinili ni Miyaka ang pag-ibig ni Tamahome sa pag-ibig ng isang emperador na si Hotohori. Ang kahalagahan ng pag-ibig ni Miyaka. Batid ng Suzaku ang pag-ibig na hinahandog sa kanya ni Tamahome, kaya't sinuklian niya ito ng kaparis na pagmamahal. Hindi ako makapaniwala na ang Suzaku nila ay si Miyaka. Kailan pa kaya siya naging popular sa mga lalaki? Na mga oras ding yun, nakaramdam si Tamahome ng matinding pangamba. Bigla akong kinabahan. Ha? Anong problema? Mag-iingat kayo. May naramdaman akong panganib na pumasok dito sa loob. Mensahe para sa Suzaku. Sino ka? May hatid akong balita mula sa imperyo ng Koto. Gaya ng inyong nalalaman, sinalakay na namin ang ilang bayan dito sa Konan. Subalit, ititigil namin ang mga pagsalakay na ito kung ibibigay niyo sa amin si Tamahome, ang isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Ibibigay si Tamahome? Inuulit ko, ititigil namin ang mga pagsalakay na ito kung ibibigay niyo sa amin si Tamahome, ang isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Gusto nilang kunin si Tamahome bilang kapalit ng kanilang pagsalakay. Mahal ko si Tamahome, kaya't gagawin ko ang lahat. Miyaka, maagaw ko lamang siya sa'yo. Si Julie kaya ang... Miyaka, ano nangyari dito? Nasa kisame! Tumigil ka! Ayaw mong tumigil, ha? Ay nako, nanhirapan ang pader bago umalis. Kasalanan mo. Wala na siya. Tamahome? Dito ka lang, di ba? Hindi ka aalis, di ba? Totoo ba na sinalakay nila ang ilan sa ating bayan? Nangyari ito kahapon. 3 bayan sa may timog silangan ng Juso ang sinalakay ng mga sundalong nakasuot ng itim. Pero hindi na sila kumilos pa para umusad pa sa ibang bayan. Baka isang patibong lang ng kalaban ang pakana nilang pagkuha kay Tamahome. Maaari nga. Tamahome, huwag mo nang alalahanin yon. Kahit na mas mahina ang ating hukbo sa mga taga-Kyoto, hindi tayo ganun kadaling susuko sa kanila. Kamahalan, wala na po akong nararamdamang panganib. Mabuti, wala na tayong dapat ipag-alala pa. Magpahinga na kayo, Miyaka, Tamahome. Salamat. Tamahome? Inatake nila mga karatig bayan kung saan ako lumaki. Tamahome. Kalimutan mo na mga nangyari ngayong gabi, Miyaka. Huwag ka mag-alala, matulog ka na lang at babantayan kita. Ipangako mong hindi ka aalis. Oh. Huwag mo namang sabihin nagdududa ka pa sa akin. Tamahome.
Miyaka. Mag-iingat ka, Miyaka. Ikaw si Tamahome, hindi ba? Nangako kayo na hindi niyo nasasalakay ng Conan pag sumunod ako sa inyo. Tinutupad namin ang aming pangako. Tayo na. Nakahanda na ang iyong kabayo. Tamahome! Tamahome! Nasaan ka na? Anong problema, Miyaka? Hindi ko makita si Tamahome. Miyaka, anong nangyari? Bakit balisa ka? Hotohori, si Tamahome. Hindi ko siya makita. Nawawala siya. Ano? Nakita ko tong papel sa mesa ko kanina. Merong nakasulat dyan pero hindi ko naman mabasa dahil ibang klase ang mga letra. Anong sinasabi ng sulat? Miyaka, umalis na si Tamahome. Wala na siya. Ha? Umalis siya upang pumunta sa Koto. Hinihiling niya sa'yo na hanapin mo na ang 3 pang tagapagtanggol habang wala siya. Ipinapangako niya na babalik siya kapag nabuo na ang 6 na tagapagtanggol. Hindi totoo yan. Nangako siya sa akin kagabi na hindi niya ako iiwan. Baka may nangyaring masama sa kanya. Hotohori, baka nagkamali ka ng pagbasa. Miyaka, nagsinungaling ka sa akin, Tamahome. Aalis kayo para hanapin ang mga tagapagtanggol? Oo, nakapagpahinga lang ako ng husto eh. Pero paano? Wala nang aklat ng langit at lupa para magbigay ng tulong sa paghahanap sa iba pang tagapagtanggol. Nasa mga taga-Koto na ito. Kasalanan ko. Ha? Hindi naman kita sinisisi, Miyaka. Ano yan? Bigay ni Tycoon. Ang salamin na yan ang kapalit ng aklat ng langit at lupa na tutulong din sa'yo para malaman kung malapit mo nang makita ang iba pang tagapagtanggol. Susubukan kong gamitin to. Sige. Miyaka! Ano yun? Wala naman. Mag-iingat ka. Ang ganda! Alam mo, sa mundo namin, hindi ganito kaganda ang kulay ng langit. Dapat may ipapakita daw ang salamin sa atin na may kaugnayan sa mga natitira pang tagapagtanggol. Tignan mo, Miyaka. Ha? Bundok? May bundok ditong malapit na kung tawagin ay Rikaku, pero maraming tulisan ang nakatira doon. Okay lang yun. Kasama naman natin si Chichiri. Nasaan na nga ba siya? Ikaw ba yan, Chichiri? Nagpasya po akong bumalik, kamahalan. Bakit ka bumalik? Kasi nakita ko sa inyong mukha matinding pag-aalala at kalungkutan eh. Ha? Masisisi mo ba ako? Isinakripisyo ni Tamahome ang kanyang kaligtasan para sa ating imperyo. Si Miyaka naman, hinahanap ang mga tagapagtanggol. Samantalang ako naiwan dito. Ni hindi ko man lamang siya mapangalagaan habang wala si Tamahome. Eh di, kung gusto nyo, ako muna ang papalit sa inyong pwesto, kamahalan. Ano? Kamukha ko na kayo ngayon. Hindi na mababahala ang inyong mga sinasakupan kung sakali mang umalis kayo. Iisipin nila na ako eh ikaw. Chichiri, maraming salamat sa tulong mo. Kaya lang, mas makisig pa rin ako sa'yo. Mas mapungay ang mata ko, mas matangos ang ilong ko. Mas magandang boses ko sa'yo. Uulitin mo paggaya sa akin. Ha? Hanggang dito na lang ang kaya kong gawin, kamahalan. Teka. Kukunin namin ang lahat na nakasulat sa pahinang ito. Pero, Huwag kang mag-alala. Meron kaming babayad sa'yo. sige po. Kakain na naman ako. Alam mo ba kung nasan nagpunta si Chichiri, Noriko? Sayang din kung hindi siya makakasalo sa atin, di ba? Miyaka, alam kong nalulungkot ka sa pag-alis ni Tamahome, kaya wag mong piliting magsaya. Naku, hindi okay na ako ngayon. Hindi ka okay!
Alam mo, may anay siguro, kaya nasira agad. Nag-aalala ka ba na mawawala siya sa'yo ng tuluyan? Nag-aalala, kaya lang wala na akong magagawa pa doon. Pagkain niyo, Wow! Mukhang masarap! Wow! Wow! Sa bagay, hindi naman dapat ako makialam sa inyong dalawa. Miyaka, sandali! Huwag mo kainin yan! Hindi mo ba alam? Baka may lason at kinain mo! Miyaka! Sige na, Miyaka, tumakas ka na! Ako na bahala sa mga tulisang ito! Takas na! Akin ang pera mo! Akin ang pera mo! Hotohori! Kayo pala, kamahalan. Miyaka, napano ka? May laso ng kinain niya. Walang nangyari sa akin dahil inubos niya ang lahat ng pagkain. Hindi ganon. Kinain ko ng mabilis sa mga pagkain kaya nabulunan ako. Pahingi naman ng tubig ko. Ay! Ano? Si Chichi rin pumalit sa'yo para maging emperador? Bakit ka pumayag na mangyari yun? Nag-aalala ako sa'yo, pati na rin kay Tamahome. Naku ha, pati ba naman ikaw, Hotohori? Sabi ng okay lang ako eh. Ito yung sulat na iniwan ni Tamahome. Naiintindihan mo ba kung anong huling pangungusap na nakasulat dyan? Mahal kita. Yan ang damdamin ni Tamahome para sa'yo. Upang mapangalagaan ng imperyo, ang kanyang pamilya at higit sa lahat, ikaw na kanyang minamahal. Umalis siya upang pumunta sa imperyo ng kalaban. Akala niyo ba? Hindi ko alam. Pinipilit ko pa rin tanggapin ang bagay na yon pero... mananatili ka ba sa tabi ko habang buhay? Huwag mo akong iwan. Alam mo naman kung anong sagot ko dyan, hindi ba? Magkakasama daw kami habang buhay tapos ngayon... Sorry ha. Wag. Talaga bang ganyan kalaki ang pagmamahal mo kay Tamahome? Alam kong wala na akong halaga sa'yo at alam kong hindi rin tama na ipilit ko ang aking sarili sa'yo. Pero anong magagawa ko? Mahal kita, Miyaka. Mula pa nung una kitang makita. Ha! Miyaka! Miyaka! Mahal na emperador! Hotori! Noriko! Miyaka! Buhay kayo! Akala ko iniwan niyo na ako eh. Nasaan na tayo? Anong ginagawa natin dito? Wala na akong maalala mula nang tumakbo ko papunta sa inyo. Hotori, tumudugo ang braso mo. Baliwala ito. Ikaw ang nasaktan dahil sa akin. Miyaka! Bakit mo ginawa yun?
Magaling. Mabuti naman at gising na kayo. Sino kayo? Masama yan. Hindi mo kami nakikilala. Sige, sasabihin ko. Kami ang tanyag na tulisan ng Reikaku. Kinuha na rin namin ang mga bagay niya bilang pambayad. Sumunod lang kayo sa amin at siguradong hindi kayo mapapahamak. Ha? Naalala ko na. May lumabas na letra sa salamin na ang ibig sabihin ay bundok. Kung tama ang hinala ko, ang ikalimang mandirigma ay isa sa mga tulisang ito. Sumunod lang kayo sa mga sasabihin namin at... Tama na! Miyaka, pwede ba wag mo na silang galitin pa? Ano bang kaguluhan nito? Koji! Ang sabi ni boss, magdala daw ako ng isang biyag sa kanya. Total, ikaw ang pinakamatapang. Ikaw ang dadalhin ko. Miyaka! Ako na lang din niyo, wag na siya! Pabayaan niyo na, Hotohori, Noriko. Pagkakataon ko na, titingnan ko kung dito ko makikita ang ikalimang tagapagtangkol ng Suzaku. Huwag na kayong lumaban, lalo ka na, Hotohori. Sugatan ka pa naman. Ano pang inaantay mo? Tayo na! Mamaya na lang! Pero, Binibini! Napakaganda mo! Magiging mabait kami sa inyo kung pagsisilbihan nyo kami! sinong binibini? Ang akala siguro nila babae tayong dalawa, kamahalan. Kung sa bagay, mas maganda tayo kaysa kay Miyaka. Aalisin namin ang kadena nyo. Siguro dapat muna nating sundin ang sinabi ni Miyaka. Ha? Sinasabi mo ba sa akin na magkunwari akong babae? Halina kayo! Sandali lang po. Handa na ako ngayon, Noriko. Sige na, inumin mo na yan. Ay, ang galing mong uminom. Oh, ikaw naman dyan. Baka pareho kami ng gusto ni Hotohori. Nagkita tayong muli. Tamahome, ang tagapagtanggol ng Suzaku. Ikaw? Ang pangalan ko ay Nakago. Isa ring tagapagtanggol, kaya mo. Subalit tapat kay Seryo. Anong seryo? Ikaw ang may pakana nito. Anong dahilan dinala mo ko dito? Upang maliw ang aming mahal na Seryo. Alam mo, ang totoo niyan, bilib din ako sa'yo. Dahil ikaw pa lang ang taong nakasuntok sa akin at nabubuhay pa rin hanggang sa ngayon. Dahil hindi ka totoong malakas. Nakago, anong ginagawa mo? Hayaan mo, baliwala to. Umalis na kayo ngayon. Iwanan nyo na kaming dalawa. Masusunod po, mahal na Seryo. Pasensya ka na ha. Hindi na yun mauulit. Pagsasabihan ko si Nakago mamaya. Ikaw ang inaalala ko. Malaking hirap ang dinanas mo dahil pinilit ka nilang maging seryo. Siguro, hindi mangyayari yun kung naisama ka namin. Hindi na yun mahalaga. Mabutit pumayag si Miyaka na pumunta ka dito. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Hindi na? Walang kaso yon kasi sigurado ako na makikita niyan 3 pa sa 7 tagapagtanggol. At pag nangyari yon, isasama na kita sa Conan, dala ang aklat ng langit at lupa para sa Suzaku. Konting panahon na lang. Oo nga. Wala nang magtatanggol sa'yo, Miyaka. Hindi ko hahayaan na muling bumalik sa'yo si Tamahome. Ang nahirang na Suzaku ay tatagpuin na ang pinuno ng mga tulisan. Si Tamahome ay isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku at malapit sa puso ni Miyaka.
Isinakripisyo niya ang sariling kaligtasan dahil pumayag siyang maging bihag ng mga taga-Koto kapalit ng kaligtasan ng kanilang imperyo. Nilisan ni Miyaka ang imperyo ng Conan upang hanapin ang 3 pang tagapagtanggol ng may lungkot sa kanyang puso. Habang daan, sinalakay sila ng mga tulisan, subalit sila'y iniligtas ni Hotohori, ang emperador ng Conan, na isa ring tagapagtanggol ng Suzaku. Talaga bang ganyan kalaki ang pagmamahal mo kay Tamahome? Mahal kita, Miyaka. Mula pa nung unang makita kita. Miyaka! Sa ikalawang pagkakataon, nagtagumpay ang tulisan sa pagbihag sa grupo ni Miyaka. Ang Lobo sa Kuta. Kailangan ko palang magsanay. Sino yan? Si Koji. Dala ko na po ang isa sa mga babaeng bihag gaya ng inyong iniutos. Mabuti naman. Magaling, magaling. Halika, pumasok ka. Maraming salamat. Koji! Kanina pa kita inaantay. Pasok! Nagulat ka ba, Binibini? Wow! Pasado! Ibagsak niyo na lang ako! Sige, alis na po kami. Teka! Bakit naman kayo nagmamadaling umalis? Magkwentuhan muna tayo sandali! Huwag niyo akong iwan dito mag-isa. Ikaw! Sigurado akong alam mo dahil ikaw ang pinuno ng mga tulisan. May alam ka ba sa mga tauhan mo na may letrang nakatatak sa kanyang katawan? Hindi lang isa. Halos lahat ng mga kasamahan ko ay may tato sa kanilang katawan. Kung gusto mo, ipapakita ko sa iyo ang lihim kong tato. Hindi tato ang ibig kong sabihin. Yung letrang nakatatak at umiilaw pag lumalabas sa katawan. Kapag sinunod mo ang mga utos ko, sasabihin ko sa iyo kung sino yon. Naman. Okay na yan. Iabot mo nga sa akin yun. Iniinom mo na yan. Pabili pa. Buti naman. Pati naman ang oras ngayong gabing to eh. Sige. Mag-inom tayo. Heto pang pulutan niyo. Miyaka, Patikim nga niyan. baka kung napapalo na siya. Pabayaan niyo na. Pagkakataon ko na. Titingnan ko kung dito ko makikita ang ikalimang tagapagtangkol ng Suzaku. Huwag na kayong lumaban, lalo ka na Hotohori. Sugatan ka pa naman. Sa akin naman, ay. Ako naman. Sa akin na kayo tagay dito. Nakakabighani ang iyong kagandahan. Bakit? Ano kailangan mo? Kahit mas matipuno ka pa sa akin, ay napakaganda mo pa rin. Ikaw ha? Pinubola mo naman ako niyan eh. Alam mo, kay Noriko ka na lang. Mas balingkinitan pa ang katawan niya sa akin. Ikaw ang gusto ko, hindi siya. Lakot ka sa akin mamaya. Ang kapal talaga ng mukha niyang si Iking. Biro mo, ginawa niyang pinuno ang sarili habang wala si Genro. Oo nga, maluwag kasi yung tornilyo sa utak. Akala niya nasupil na niya tayong lahat. Malakas lang siya sa atin ng konti kaya matapang. Sinabugan na ng kamalasan ng mukha pero ang tingin sa sarili, idolo ng kababaihan. Kawawa naman yung babaeng biyag na dinila sa kanya kanina. Matapang pa naman. Noriko! Huwag niyo sabihin sa amin na lalaki pala kayong talaga. Huli na ang lahat, mga hangal. Noriko, pakialis mo nga sa akin ang isang ito. Binibini. Ako nang bahala. Kahit ano gagawin ko, wag lang ako mapalayo sa'yo. Tuturuan ko to ng Binibini, leksyon. wag! Nakakahiya. Lumayo ka sa akin! Huwag ka na magpakipot pa. Sige na. Kundi pipilitin kitang pumayag sa akin. Sige ka. Wag! Tamahome! Si Iking talaga. Wag!
Anong? Ay, Diyos ko po. Ikaw pala. Anong ginawa mo sa kanila? Nasaan si Miyaka? Sabihin mo! Wag! Sige, magmatigas ka. Hindi ko sasabihin kung sino sa tauhan ko ang hinahanap mo. Ipinapangako ko na babalik ako sa oras na maipon mo na ang 6 na tagapagtanggol. Tamahome! Julie! Kapag naipon ko kagad ang 6 na tagapagtanggol, babalik na si Tamahome. At si Julie, may liligtas ko na siya. Ayan, ganyan nga. Masunurin ka naman pala eh. Tamahome! Eh? Noriko! Sinaktan ka ba niya, Miyaka? Pambihira ang lakas ng isang ito. Hattori! Huwag ka nang umiyak. Makakaalis din tayo dito. Pero paano ka nakagalaw? Hindi ba may sugat ka? Okay ka na ba? Hindi malalim ang sugat ko. Miyaka, habang wala si Tamahome, ako munang mangangalaga sa'yo. Maliwanag. Hotohori, kahit alam mo na ang tungkol sa amin ni Tamahome, gusto mo pa rin akong pangalagaan. Ang nilapastangan mo kanina ay ang nahirang na Suzaku. At kahit na konting dampi ay dapat gawaran ng kamatayan. Wag na! Tanungin na lang natin siya kung sino sa mga tauhan niyang may letrang nakatatak sa kanilang katawan. Miyaka, hindi ba pwede kahit na isang pitik lang? Ha? Ay! Sige na, amin na ako. Sasabihin ko na sa inyo kung sino. Si Tasky! Ang taong tinatawag namin Tasky ang may nakatatak na letra sa kanyang katawan! Tasky? Ang ikalima! Nahanap ko na rin ang ikalima, Tamahome! Teka! Baka naman niloloko mo na kami, ha? Anong nangyayari? Miyaka! Oh. Si Genro. Ha! Hindi ko alam na nakabalik ka na pala! Bitiwan mo si Miyaka ngayon din! Matagal din tayong hindi nagkita, Iking. Tapos malalaman ko na sa aking pagkawala na gawa mong maging pinuno ng ating pangkat. Pero mas nagulat ako na sa kalidad na itsura mo ay may papatol sa'yo. Naku, nagkakamali ka! Hindi totoo yan! Hindi ako pumatol sa kanya! Kukunin ko na siya. Hindi maaari! Labas na! Aking mga lobo! Paalam na sa inyo! Miyaka! Miyaka! Hotohori! Noriko! Iking! Kung gusto mong makuha muli ang babaeng ito, labanan mo ako ng parehas para sa posisyon ng pagkapinuno! Miyaka! Papel. Huwag mo akong mamaliitin! Apoy labas! Anong nangyari? Kamaypay na umaapoy? Papel na naging lobo? Noriko! Halika na! Kamahalan, ang bilis nyo naman magtago. Hindi ako nagtatago. Hinahabol ko sila, Miyaka. Sabi mo eh. Totoo naman ah! Sumpain ka, Genro! Tinatanggap ko ang hamon mong lumaban para sa pagkapinuno! Pero hanggat hawak ko to, hindi mo ako matatalo sa ating labanan! Lumabas ka na! Magkakasubukan tayo! Ako lang at ang kaibigan ko nakakaalam ng lugar na ito. Walang darating para iligtas ka.
Hindi ko sinasadya na madamay ka. Meron lang akong gustong turuan ng leksyon. Hindi kita sasaktan kung susunod ka sa mga utos ko. Aray ko! Bakit mo ako sinapok? Pikon ka naman eh! Paano inaagawan mo ako ng linya? Wag na wag mo kong iismulin dahil babae lang ako. Sige, subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Makikita mong hinahanap mo. Hindi mo ba alam na kasparing ko si Manny Pacquiao at nabigyan ko siya ng uppercut? Ayoko na. Hindi ko na kaya. Ano ba yan? Kalokohan na to. Nagbago ng isip ko. Ayoko magkaroon ng kaugnayan sa isang babaeng mas malakas pang sumuntok sa akin. Di bale, biyag na kita kaya dapat maging masunurin ka sa akin dahil kung hindi, sasamain ka sa akin. Ano ka ba? Bakit mo ako inabaran? Ayoko nga sa'yo eh! Tinitingnan ko lang naman kung meron kang letrang nakatatak sa katawan mo. Hindi mo nga pala ako kilala. Ako ang talagang nahiram para maging Suzaku. Ang totoo niyan, sikat na nga ako eh. Nagbabaka sakali lang kasi ako na isa ka sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Ikaw ba yun? Hindi nga ako yun eh! Magandang gabi. Si Koji ito. Pasensya na kayo ha. Gusto ko lang makita ang matalik kong kaibigan ni si Genro. Kung inyo sanang mamarapatin, makapasok ako. Salamat. Koji! Ang tagal nating hindi nagkita. Nandun lang ako kanina. Hindi mo ako napansin. Abala kasi ako eh. Ganyan ka naman eh. Ano to? Family reunion? Si Tamahome na isa sa 7 tagapagtanggol at kasalukuyang nasa imperyo ng Koto ay walang iniisip kundi ang Suzaku. Tamahome! Julie? Tingnan mo to. Ang ganda, di ba? Baka kako magustuhan mo. Ha? Salamat. Iwan mo na lang dyan. May kailangan ka pa ba? Sabihin mo na lang. Gusto mo ba kumain? Baka gutom ka na. O baka naman gusto mo nang maiinom. Kaya lang baka malasing ka eh. Maraming salamat pero wag mo na akong alalahanin. Alam kong mas matinding hirap ang dinanas mo sa akin. Matinding hirap? Ha? Kung ganun, alam mo na pala. Hindi kasi... At siguradong alam na rin ito ni Miyaka. Pinagsamantalahan nila ang aking kahinaan noon at nang nagkamalay na ako, natagpuan ko na lang si Nakago sa aking tabi. Siya ang nag-alaga at nagdala sa akin dito sa Koto hanggang sa manumbalik ang aking pag-iisip. At nang maalala ko nang nangyari sa akin, tinangka kong... Pero agad nila akong naagapan at nabigyan ng lunas. Kahit ngayon, nagsisisi pa rin ako kung bakit nila ako binuhay. Tama na, Julie! Tama na! Ayoko na! Sana hindi na ako nabuhay! Sana pinabayaan na lang nila ako! Mas mabuti yan kaysa malaman ng buong mundo ang kahihiyang nangyari sa akin! Julie, anong maaari kong gawin para mawala ang sakit na nararamdaman niya? Tulungan mo ako kung paano, Miyaka. Tulungan mo ko. Ano? Ibig mong sabihin ikaw ang dapat maging pinuno ng mga tulisan? Oo. Nang namatay yung dati naming pinuno nung isang buwan, sinamantala ni Iking ang pagkawala ni Genro at inunahan siya sa posisyon ng pagkapinuno. Alam mo, ikaw ang tinatawag ni boss hanggang sa lagutan siya ng hininga. Si boss? Sige na nga, tutulungan na kita. Ha? Tama! Gusto mong mabawi ang posisyon mo bilang pinuno. Ako, gusto kong maligtas sila Hotori. Pero hindi ba? Ay naku, huwag mo na lang akong pasalamatan. Basta tulungan mo akong makita si Tasky pag nagtagumpay tayo. Ang sinasabi ko lang eh... Basta! Ganon ha? Tayo na, Genro Koji? Palagay mo, alam kaya niyang bihag pa rin siya? Nalilito na ako. Makinig kayo lahat sa akin! Bumalik na si Genro! Sigurado akong sasalakay siya ngayong gabi! Kaya magsipaganda kayo, maliwanag! Opo! Opo! Kanino ka ba kampe? Sa kanya o sa akin?
Hindi ko akalain na lahat sila ay nabola ng gusto ni Iking. Hindi lahat, kasi ang karamihan mas natatakot sa pamanang naiwan ng ating yumaong pinuno. Pamana? Pamanang pamaypay! Ano? Pamaypay lang? Natatakot na kayo? Hindi ito ordinaryong pamaypay gaya ng iniisip mo. Isa itong mahiwagang pamaypay na yari sa bakal. Kaya nitong makalikha ng apoy na maaaring tumupok na kahit na anong bagay. Pinasadya pa ito. Kinakailangang makuha natin yun. Alam ko yan! May mga lumabas na lobo nang hinagis mo yan, di ba? Patingin naman no, siguro magic trick ito no? Isang maestro na nakasalubong ko sa aking paglalakbay ang nagbigay sa akin yan. Kapag sinulat mo ang kahit na anong bagay na gusto mong makita, lalabas na lamang ito na parang totoo. Kapag sinulat kong gusto ko, lalabas na lamang ito. Dito ako sa kabila. Ibalik mo muna sa akin yung mga papel ko. Ngayon magtutuos tayo. Wala kang karapatan na dukutin na lang basta si Miyaka dahil siya ang susaku. Otohori! Noriko! Mabutit ligtas kayo! Miyaka! Hindi ba dapat kami ang magsabi niyan sa'yo? Naiintindihan ko ang kanilang sitwasyon. Pero sigurado ka bang gusto mo silang tulungan? Pagkatapos ko siyang tulungan, hahanapin namin si Tasky. Ganun pala. Eh di tutulungan ko na rin sila. Ha? Nandito ka pala? Noriko! Ang mga biyag! Buko na tayo! Akong bahala! Labas, lobo! Susubukan ko ulit! Labas, lobo! Bakit nagkaganon? Miyaka? Sorry po! Magpaliwanag ka! Peace! Ayan na sila! Nagkita tayo muli, Genro. Hindi mo mapalabas ang mga lobo mo, no? Akong bahala sa kanila. Hindi natin sila maaaring labanan, Noriko. Baka isa sa mga pangit na yan si Tasky. Patay! Mapipilitan tuloy akong labanan ng kapwa ko tulisan. Malaking problema! Sumuko ka na kung ayaw mo manghiram ng mukha sa aso! Ibigay mo sa akin ang pamaypay! Ako ang may-ari ng pamaypay na ito! Hindi sa'yo to! Pamaypay to ni Genro! Ibalik mo na to sa kanya! Miyaka! Umalis ka na dyan! Tingnan mo nga naman, nagkaroon patuloy tayo ng mabibihag na walang pagod. Naging grabe patuloy ang sitwasyon. Lumapit ka, sige! Yan ay kung gusto mo nang matapos ang buhay ng babaeng ito. Tuso talaga tong si Iking. Hindi bale. Huwag niyo po alalahanin. Makinig kayo sa akin. Bakit kayo magpapaalipin sa Iking na ito? Ikararangal niyo bang malaman na sumusunod lang kayo sa kanya dahil natatakot kayo sa isang pamaypay lang? Ganyan ba? Ang asal ng isang tunay na lalaki. Salamat ang kumating ka. Alam kong hindi ako papabayaan. Nararamdaman ko pa rin ang iyong pagmamahal. Talaga palang hindi mo ko iiwan. Huh? Ang pamaypay ko! Nahuli ka na dahil pamaypay ko na to. Tapos na ang palabas, Iking. Tamahome. Tamahome! Miyaka. Hinawakan na mahigpit ni Suzaku ang mahiwagang papel kung saan sinulat niya ang pangalan Tamahome. At siya'y napaluha.